Hello! Welcome mga kayakman sa aking channel. Ang video ito ay bawal sa mga bata, at bago nyo umpisahan ang video ay mag-comment, like at subscribe na kayo para sa mga susunod na episode. Nag-umpisa ang kwento ng paalis si Kazuhiko para pumasok sa eskwelahan, sinabihan siya ng kanyang ama na magpaalam sa kanyang madrasta, ngunit hindi niya ito pinansin. Kinausap ng ama si Misako at sinabing dapat tanggap na siya nito, pero sinabi ng babae na ayos lang ito. Umalis ang lalaki para pumasok ng trabaho at naiwan mag-isa si Misako, pumasok siya para sagutin ang isang tawag. Sinabi ng nasa telepono ang tungkol sa kawalanggana ng asawa nitong si Yosuke, at ang kanilang kapitbahay na nagpapantasya sa kanya. Binaba ni Misako ang tawag dahil sa pinagsasabi ng lalaki, kinalaunan may muling tumawag, ngunit si Kazuhiko na ito, at nagpaalam na hindi agad makakauwi. Kinagabihan, inaaya ni Misako ang asawa mag-vault-in ngunit pagod ito at tumanggi. Kinabukasan, muling umalis si Kazuhiko at kanyang ama, at muling naiwan si Misako, habang naglilinis muling tumawag ang lalaki. Sinagot ito ni Misako para patigilan, ngunit sinabi ng lalaki na nag-iwan siya ng regalo sa harap ng pinto. Nang buksan ito ni Misako ay nakita niya ang isang doldy, dali-dali niyang pinasok sa loob para walang makakita. Muli niyang kinausap ang lalaki para patigilan na ito, ngunit inaakit siya nito na gamitin ang binigay na doldy, binaba niya ang telepono at pagod na pagod dahil sa narinig. Kinagabihan, muling hiniling ni Misako sa kanyang asawa na mag-vault-in, pero tumanggi si Yosuke at sinabing maaga siyang gigising bukas. Kinabukasan, naiisip ni Misako na itapon ang binigay na doldy sa kanya, muli ay tumawag ang lalaki at nakipagkasundo kay Misako. Hiniling nito na gamitin ang binigay niya ng isang beses at ihinto na ito sa pagtawag. Pumayag si Misako dahil sa kagustuhan na mapatigil ang lalaki sa pagtawag. Ginamit niya ang doldy para paglaruan ng pechay, sinabi ng lalaki na gamitin ang dalawang kamay, para paglaruan ng isa ang kokomelon. Sarap na sarap si Misako habang ginagawa ang sinasabi ng lalaki, muli ay inutusan siya ng lalaki na upuan ang ibinigay nito ngunit wag muna ibaon. Hindi nakapagpidyo si Misako at ipinasok ito, sarap na sarap siya habang nakapaloob ang doldy at gumagalaw. Hindi natiis ni Misako ang sarap at tuluyang lumabas ang buko pandan, nasabi niya sa kanyang sarili na ito na ang umpisa, at tinanong niya ang lalaki kung muli itong tatawag. Kinabukasan, nagpatuloy si Misako sa ginagawa kausap ang lalaki, sarap na sarap habang sinusunod lahat ng sabihin nito. Kinagabihan, dumating ang asawa na lasing kasama ang katrabaho na si Tajima, hinila ni Yosuke ang lalaki at disinasadya na dakman niya ang kokomelon ni Misako. Humingi ito ng paumanhin at umalis, lubas si Kazuhiko at sinabi sa madrasta na maligo na at siya na ang bahala sa ama. Habang naliligo naiisip ni Misako si Tajima na kinakain ang kanyang kokomelon, ngunit dahil walang shampoo ay lumabas siya ng banyo. Nang makabalik siya ay nakita niya si Kazuhiko na inaamoy ang pantakip ng pechay, at ginagamit sa pagtaktak ng batuta. Nabigla ito at napaisip na gusto ni Kazuhiko na makipag-volts 5 sa kanya, nang palabas na si Kazuhiko ay nagtago ito. Pumasok siya sa banyo at nakita ang pinaggamitan na mayroon pang gatang mainit-init, pinahid niya ito sa kanyang kokomelon. Kinabukasan, muling umalis ang dalawa, muling ginawa ni Misako ang nakasanayan habang kausap ang lalaki. Inaakit siya ng lalaki at pinapaisip sa kanya si Kazuhiko habang nagpapakasaya mag-isa, hindi siya nakapagpigil at tuli ang inisip si Kazuhiko na binabatutos siya patalikod. Hindi nagtagal dumating si Kazuhiko at nabigla sa nasaksihan.